إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakopkop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang Kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang Kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang umma at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo, gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang kauna-unahang mga talata ng Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tungkol sa pananampalataya, tungkol sa paraiso at impyerno sa kabilang buhay sa pangkalahatan, at gayon din tungkol sa mga pagpapatatag sa pananampalataya. Na binibigang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa naunang mga aya ng buhay na ito ay buhay na walang katuturan liban na lamang bilang pagsubok sa mga tao, nang sa gayon ay makilala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang magiging matuwid at kung sino sa atin ang magsasakatuparan sa dakilang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay ang upang sumamba sa Kanya ng nag-iisa at walang katambal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga naunang mga sura na ito at mga talata na ito na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao upang kanilang pangahawakan at magiging gabay, ang naunang mga talata ng Suratul Ankabut. Ang Suratul Ankabut, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay pinahayag sa Makkah, lalong-lalo na mga naunang bahagi nito. At ito ay pinangalanan bilang sura ng Ankabut dahil dito ay nababanggit ang paghahalimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya sa siyang gumawa ng bahay na kasinghina ng bahay ng gagamba. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mathalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadat baita. Sinabi niya ang halimbawa ng mga kumuha ng iba pa liban kay Allah bilang kanilang mga awliya, bilang kanilang mga kakampi, o bilang kanilang mga Diyos na sinasamba liban sa Kanya, ay katulad ng gagamba na kumuha ng bahay, na gumawa ng bahay. Wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut. At tunay na ang pinakamahina na mga bahay ay ang bahay ng gagamba. Law kanu ya'lamun, kung nalalaman lamang nila. At ito ay binibigyang diin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay nga ay walang saysay, liban na lamang na ito ay magiging buhay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inihalintulad nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging walang saysay nito sa bahay ng gagamba na madaling masira. Walang halaga na hindi mo naman ito maibebenta
o kaya ay mabibigyan ng anumang iba pang paggagamitan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang naunang mga talata ng kabanata na ito ay pawang tungkol sa pagsubok. At ang katotohanan ng lahat ng tao ay daraan dito. Mananampalataya man o hindi mananampalataya. Subalit, kakaiba ang serye ng mga aya na ito dahil si Allah ay nagpapahiwatig na ang mananampalataya ay mas bibigyan pa ni Allah ng mas matinding pagsubok. Mas sinusubok ni Allah ang mananampalataya dahil sa kanyang pananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay traku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Inaakala ba ng mga tao na pababayaan na lamang namin sila? Nahayaan na lamang namin sila na ito ay mangyayari dahil sa sinabi lamang nila na nananampalataya na kami. Inakala ba ng mga tao na porke sinasabi nila, inaangkin nila na sila ay nananampalataya, na pababayaan na lamang sila at hindi na sila susubukan? At ganito nga ang akala ng marami sa mga tao. Ang marami sa atin, ang iniisip natin, inaakala natin porke gumagawa tayo ng mabuti, nagsasala tayo ng 5 beses araw-araw, tumutupad tayo sa mga wajib, at lumalayo tayo sa mga pinagbabawal, inakala natin na hindi tayo karapat-dapat sa pagsubok ni Allah o kahit sa kanyang parusa. Subalit, sinabi ni Allah sa pangalawang aya, Walakad fatanna alladhina min qablihim. Tunay na sinubok namin ang mga nauna sa kanila, ang nauna sa atin na mga mananampalataya at nauna sa atin na mga hindi mananampalataya. Lahat ay nakatikim ng pagsubok ni Allah. At ang layunin dito, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dahil sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, ay makikilala ni Allah kung sino ang naging makatotohanan sa kanilang pananampalataya at makikilala ni Allah sa pamagitan nito kung sino ang mga sinungaling. Dahil tunay nga, mayroong mga tao na nagpapakilala bilang mga mananampalataya kapag mayroong pakikinabangan sa kanilang pananampalataya. Katulad ng kalagayan ng mga munafik, ng mga nagpapanggap ng mga Muslim, na kapag ang pananampalataya ay taliwas sa kanilang mga pagnanasa, ito ay kanilang tinatalikuran, o kaya ang mga mananampalataya na tumatangkilik sa katotohanan at sumusuporta rito ay kanilang kinakalaban dahil ang relihiyon para sa kanila ay para sa sarili nilang kapakinabangan. Pero yun nga, sa pamagitan ng mga pagsubok, alhamdulillah, naikilala ni Allah kung sino sa atin ang makatotohanan at naikilala niya kung sino sa atin ang sinungaling, alhamdulillah. At ganyan din sinabi ni Allah, Am hasibal ladina ya'maluna sayyiati ay yasbikuna. Inaakala ba ng mga gumagawa ng masama na mauunahan nila kami? Nang ibig sabihin dito ni Allah, inaakala ba ng mga gumagawa ng masama, ibig sabihin mga hindi mananampalataya, o maaring pangkalahatan na mga gumagawa ng masama kahit kabilang sa mga Muslim, inaakala ba nila na mauunahan nila kami? Ibig sabihin, inaakala ba nila na hindi namin sila maparurusahan? Inaakala ba nila na mapangangatwiranan nila ang kanilang kasamaan? Inaakala ba nila na hindi namin nakikita ang kanilang mga ginagawa? Inaakala ba nila na kami ay nalilingat sa kanilang mga ginagawa? Pero yun nga, si Allah, siya ang nakababatid at nakaalam sa lahat. Bago pa man tayo likhain, nakita na ni Allah subhanahu wa ta'ala at nalaman ang ating mga gagawin, at ang mga ito ay naitala na tayo ay umiiral dito sa mundo para lamang isakatuparan ang mga naitakda na ni Allah. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga tao na ito, na tunay na nagtatangan ng pinakamasamang paghihinala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na matatakasan nila si Allah, lalong-lalo ng kanyang parusa sa amayahkumun. Napakasama ng kanilang paghatol, napakasama ng kanilang pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung nga sinabi ni Allah, Man kana yarju lika Allahi fa inna ajalallahi laat. Subalit sino man sa inyo ng mga tao ang naghahangad na makaharap si Allah, tayo na mga mananampalataya inshallah at nagsisikap na magpapakamatuwid, tayo lamang ang tinutukoy dito. Dahil walang sino man na maghahangad na makaharap niya si Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang doon sa mga tao na naghahangad na makatagpo ng kabutihan sa pagharap niya kay Allah, na makatagpo niya ang katarungan sa paghatol ni Allah
na makatagpo niya ang gantimpala sa pagharap niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nga ni Allah, tunay na yung mga naghahangad ng pakikipagkita kay Allah at ito'y mangyayari nga sa araw ng paghuhukom. Marapat nilang malaman na tunay na ang itinakda ni Allah na panahon ay parating. Hindi na ito maantala at hindi na ito mapapaaga ni numan. Wa huwas samiul alim, at siya ang nakaririnig at ang nakakaalam sa lahat. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Pinapaalala sa atin ni Allah, sino man na magsikap ay tunay na nagsisikap para sa kanyang sarili. Ibig sabihin mga nagsisikap para sa kabutihan. At syempre maaring magiging tama rin ang kabaligtaran nito. Nang sino mang nagsisikap sa kasamaan ay tunay na nagsisikap laban sa kanyang sarili. Inna Allaha laganiyun anil alamin. Tunay na si Allah ay mayaman at siya ay walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Ang ibig sabihin dito ni Allah, ang ating mga pagsisikap, alhamdulillah, ay para sa kapakanan ng ating mga sarili. Si Allah, sambahin man natin siya o hindi mababawasan o hindi madaragdagan ng kanyang karangalan. Walang mababawas o madaragdag sa karangalan ni Allah kung tayo ay hindi sasamba sa Kanya o kung tayo man ay sasamba sa Kanya, lahat-lahat ng tao at engkanto ng sama-sama at sabay-sabay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga naunang mga ayah, alhamdulillah, na pinanghawakan ng mga sahaba radiyallahu anhum, na pinanghawakan nila na dahil dito sila ay naging matatag sa iba't ibang mga pagsubok na dumating sa kanila, lalong-lalo na sa mga naunang mga bahagi ng kasaysayan ng Islam sa pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sumunod na aya sa serye ng mga aya ng naunang mga talata sa Suratul Ankabut ay nagsasabi, sa kaipitong aya nito, sinabi ni Allah, walladina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Tunay na yung mga nanampalataya at gumawa ng mabuti ay tatakpan namin ang kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin dito ni Allah, tatakpan ito na pauumanhinan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring sa pagtutuos pa lamang ay hindi na tayo tutuusin ni Allah dahil pauumanhinan na ito ni Allah, o kung ito man ay tutuusin ni Allah, ito'y tutuusin ng magaan na pagtutuos at hindi rin parurusahan ni Allah. Bagkus, ang titingnan nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nanampalataya at nagsikap na gumawa ng mabuti ay ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang mga pagkakamali ay patatawarin at paumanhinan ni Allah. At ganyan nga, tungkol naman sa kanilang mga mabubuting gawain, sinabi ni Allah ng mayroong pagbibigay diin dahil binabanggit niya ito ng merong lam at nun ng taukid. Sinabi niya, katiyakan, siguradong sigurado, gagantimpalaan namin sila ayon sa pinakamainam nilang ginagawa. Ang ibig sabihin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, maring ang tao, ang mananampalataya ay gumagawa ng iba't ibang mga gawain. Maring ang ibang mga sala natin ay mayroong iba't ibang antas ng husay ng pagkakatupad. Maring ang salatul fajr natin ay nagawa natin sa pinakamainam na paraan. Subalit ang duhur at asr ay nagawa natin sa hindi perpektong paraan ng pagkakatupad dahil abala ang ating mga isip sa trabaho, pag-aaral o ano pa mang bumabagabag sa atin. Subalit pagdating ng araw ng paghuhukom, kung tayo ay kabilang sa mga nanampalataya at nagsikap sa paggawa ng mabuti, si Allah subhanahu wa ta'ala ay magagantimpala sa bawat isa sa ating mga sala na katulad ng pinakamainam nating sala. Ganito kabuti si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kabuti si Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang nananampalataya sa Kanya at nagsisikap na gumawa ng mabuti. At syempre dahil nababanggit sa aya na ito, sa mga aya na ito ang pagsubok, yung mga nagtitiis
sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At magsikap tayo na mapabilang sa mga ito dahil tunay na sila ang kahabagan ni Allah sa mundong ito at sa kabilang buhay. Alhamdulillah.